Digong masalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Huwebes ang nasa mahigit 300 mga Pilipinong umuwi ng bansa mula sa Middle East. Nagpaliwanag naman ang Malacanang sa dahilan nito. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Crezeline Cataro. Sa kabila ng pangamba at panganib na kinaharap sa Middle East, ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang 317 Pilipinong sakay ng ikatlong chartered flight mula United Arab Emirates. Ang challenges, not so much challenges, but the procedures we have to hurdle. And of course, the overarching consideration is the security situation. Lumapag ang nasabing flight sa Villamor Air Base sa Pasay City nitong Huwebes ng hapon, Marso 19. Kabilang sa mga Pilipinong ligtas na nakauwi ay ang 153 OFWs kasama ang kanilang 114 na dependents at 50 stranded Filipino passengers na piniling makauwi ng Pilipinas dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Mainit na sinalubong ang mga ito ni na Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Nakatakdasa ng personal na salubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga dumating. Ngunit hindi ito natuloy. Paliwanag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, abala ang Pangulo sa isang mahalagang pulong ng Economy and Development Council. Sa naturang meeting, tinalakay ang iba't ibang programa ng pamahalaan para sa edukasyon, infrastruktura at ang muling pagbangon ng Greater Marawi, kabilang ang Stage 2 ng Reconstruction and Development. Gayon din ang Unified Grand Central Project. Dahil dito, hindi nakadalo ang Pangulo sa pagsalubong sa mga umuwing OFW. Gayunman, tiniyak ng palasyo na isinasaalang-alang pa rin ng Pangulo ang kapakanan ng mga kababayang nagbalik mula sa ibang bansa. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat ang DMW sa mga otoridad ng UAE sa kanilang pakikipagtulungan upang may sakatuparan ang ligtas na pag-uwi ng mga Pilipino. So we work closely with Ambassador Ver and Conjen Ambo Enciso and of course our labor attaches. As of March 5, iniulat ng DMW na mahigit 1,700 OFWs at kanilang mga dependent ang nakabalik na sa bansa sa ilalim ng whole of government repatriation effort. Inaasahan namang madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw, kabilang ang napipintong ika-4 na chartered flight ngayong weekend. Patuloy din ang paghahanda para sa tinatayang 800 pang Pilipino na nais makauwi mula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Gayunman, binigyang diin ng DMW na kailangang repatriation ready ang mga uuwi o walang problema sa immigration at may kumpletong dokumento tulad ng pasaporte. May ilan umanong kaso na naaantala dahil sa legal o immigration concerns sa host country. Meron tayong na-encuentro na may mga kaso, may mga immigration issues and concerns. We help them of course, pero ang point lang doon, hindi sila agad makakalipad. May maaantayin pa until ma-clear sila sa immigration authorities ng host country. Kabilang sa mga bansang tinututukan ng pamahalaan ay ang Kuwait, Qatar, Bahrain, UAE at Israel na naapektuhan ng tensyon sa rehiyon. Samantala, kinumpirma rin ni Kakdak na may 4 na Pilipinong kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad sa ibang bansa. Ayon sa kanya, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa embahada upang matiyak ang kanilang kapakanan at mabigyan ng sapat na legal na tulong. Dalawa ang areas na kailangan natin suriin dito ayon din sa direktiba pinag-utos ng Pangulo, which is number 1, yung welfare, kumusta na sila kasi they're under detention. And number 2, to provide all the legal assistance available. Tumanggi naman si Kakdak na magbigay ng detalye ukol sa posibilidad ng agarang pagpapalaya sa mga naarestong Pilipino upang hindi umano maapektuhan ang kanilang legal na depensa. Una nang hinimok ng DMW ang mga OFWs na iwasang mag-post o magbahagi ng mga video at dokumentong may kaugnayan sa mga pag-atake sa kani-kanilang host country kasunod ng ulat ng pagkakaaresto sa ilang OFWs. Ayon kay Kakdak, dapat mahigpit na sumunod ang mga OFW sa mga security protocol at regulasyon ng bansang kanilang pinagtatrabahuan. Sa usapin naman ng mga nasawi at nasugatan, sinabi ng kalihim na nananatili sa isa ang kumpirmadong nasawi habang 3 ang sugatan, 2 mula UAE at 1 mula Kuwait, na pawang minor injuries lamang. Wala rin anyang naiulat na Pilipinong naapektuhan sa pinakahuling mga pag-atake sa Qatar at UAE. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Crezeline Cataro, SMNI News.